Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Nowadays, masasabi nating essential na rin ang panonood ng movies, mapa Netflix man yan or simpleng YouTube or kahit anong streaming platforms. Kasi sa iba, stress reliever ito, may iba naman na outlet nila after ng mahabang work. Bukod sa smart TV or tablet na malaki ang screen, meron ako na-discover na gadget kung mahilig ka sa movies. Masasabi kong ito ay level up. Ito ang smart projector ng Wanbo. Ito ang T2 Max. Ito na yung newer version. Check natin, ano ba itong gadget na ito? So pagbili mo, meron kang 3 box. Itong pinakamalaki, nandito itong projector. Sa 3 box, ito rin yung pinakamabigat. Sa pinakaloob ng box, nandito itong user guide. Kasama rin itong power supply. Nandito rin itong remote control. 2 AAA battery ang kailangan mo dito. So ito ay nahawig sa remote control ng Mi Stick. Sa second box, nandito itong desk bracket para sa projector. So pag open mo, merong paper sa harap, parang vision ng brand. Moving on, sa pinakaloob itong stand or bracket, ramdam mong solid kasi mabigat at syempre dapat talaga sturdy ito pag itatayo mo kasi di pwede itong tutumba. So itong plate sa ilalim meron niyang anti-slip pad para nga naman di gagalaw. So ganito ang itsura pag naka-vault in na. So dito mo imamount yung projector. Sa third box, ito yung pinakamalapad at manipis. Ito yung telang ilalagay mo if yung wall mo ay hindi puti or dark color. 100 inch ang laki neto. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Sa likod dito sa upper part mula sa kanan, itong 3.5 jack, indicator light, HDMI input, USB interface, power supply input. Sa baba, itong speakers. So, 2 speaker ang nandito. Bawat speaker ay 3 watts. Sa ilalim, meron niyang mesh. Ito yung pinaka-air inlet. Sa ilalim ng unit, nandito itong anti-slip rubber. Yung bilog na yan para di dudulas. Sa gitna, meron niyang butas. Ito na nga yung pag imamount mo sa pinaka-bracket or stand. Sa harap or face ng projector, nandito itong glass lens. Sa left side, itong maliit na circle, camera ito guys. Sa ilalim naman yung mesh ulit para sa air outlet. Sa taas ng unit, itong on-off switch. Pero pwede mo naman hindi na gamitin or pindot-pindutin ito dahil meron namang remote control. Next, turn on na natin. So ganito ang itsura ng wall ko pag naka-on yung ilaw. Sa salas ng bahay ko ito. For better viewing, maganda talaga ay madilim. So pinatay muna natin yung ilaw. Kung familiar kayo sa Mi Box or Mi Stick, halos pareho lang naman yung interface at programs. So lumalabas para din siyang Android box na meron din niyang pre-installed na YouTube, FB at kung ano-ano pa. Ang isang feature nitong T2 Max ay yung merong magandang autofocus or tinatawag nilang auto keystone correction. Halimbawa, ito pasok tayo sa YouTube. So yung position ko medyo lamang sa right side, kaya medyo di siya flat na flat sa screen. Ngayon, adjust naman natin, pansinin nyo yung magiging reaction ng projector. Ayan, ang ginawa ko, binaba ko yung unit. Pansinin nyo, magre-reset yung screen. Tapos mag-autofocus yan. So adjust ulit natin pataas. Ayan, mag-a-adjust ulit ng auto keystone correction. Isa ito sa gusto kong feature nitong projector. So yung laki ng screen ay depende sa layo mo sa wall. Mas malapit, mas maliit, mas malayo, mas malaki. Pero maximum nito ay 120 inches. At kahit nasa max ka ay clear pa rin ang video. Para may idea lang kayo gaano kalaki yung screen, pupunta ako dyan. Ayan. Medyo limited lang ang sample na pwede nating i-play dahil alam nyo naman yung YouTube napakahigpit sa copyright. So di ako makapag-play talaga ng todo. Itong T2 Max kaya rin niyang maging projector through smartphone mo via screencasting. Need mo lang mag-install ng eShare na app sa smartphone mo. Itong Wanbo, meron din itong Bluetooth connection kung gusto mong gamitin yung Bluetooth speaker mo. Punta ka lang dito sa icon sa left side. Select mo itong cartwheel. Select mo itong Bluetooth. Tapos, select mo lang yung gusto mong i-pair. So, after 1 hour na naka-on, check natin yung temperature ng unit. So, meron itong 38.8.
Umiinit pero normal na init yan guys, para din yan sa smartphones pag nag-games ka. Conclusion, so ang tanong natin, sulit ba? Sagot ko dito, yes, mamamaximize mo kasi yung entertainment na gusto mo. Lumalabas, Android box din ito, pero ang lamang nito, di mo na kailangan ng TV. At magkano ba yung sabihin na natin 65 inches na TV? Tapos ito ay hanggang 120 inch pa. Tapos may built-in speaker din, na di lang basta speaker kasi maganda yung quality ng tunog nito. Kaya para sa akin ay worth it ito guys, nagkaroon ng buhay yung bahay ko. Yung sala ko ngayon ay naging instant movie house na. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga reviews, ako si Kuya Gizmo, peace.